Dap- Dapat sana tayo ngayon mga kapatid ay apat na subject tayo pero dahil ang dalawang professors natin ay hindi po na may mga ginagawa po pero sa next Monday ay nandito na po sila mga kapatid. So magpapatuloy na po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa magandang at marami tayong makukuhang mga kaalaman mga kapatid sa mga subject na pinag-aralan natin. So tatalakayin natin ngayon ang itong subject natin sa pharmacognosy and phytochemistry. So, pwede po bang mag-raise hand ang lahat ng mga attendees natin dito? Baka para hindi po magiging, anong tawag dito, magiging sayang yung ating oras mga kapatid. No? So, para malaman natin at ah, kayo po dyan ay kayo po dyan ay buhay pa kasi ang pagtulog mga kapatid ay alam naman natin dyan, yan ay pag-practice po yan ng pagkamatay. Kaya tingnan muna natin kung sino yung buhay humihinga dito. Okay? Okay? Okay. Ang iba tulog na. Ang kalahati ay buhay pa. Okay. Mag-umpisa na po tayo mga kapatid. So dito tayo sa ating pag-aaral sa phytochemistry. Nakita na po ba yung mga slide natin dyan mga kapatid? Yes. Okay. Yes po, Doc. Ito po ang ating pag-aaralan natin at tatalakayin mga kapatid. Papasok na po tayo sa phytochemistry. Nung last session natin ay naputol po tayo dahil lumagpas na tayo sa oras mga kapatid at ngayon ay hanggang 10 po tayo at sana'y hindi kayo makatulog dyan mga kapatid. Plant metabolism. Plants use a process called photosynthesis to make food. During photosynthesis, plants trap light energy with their leaves. So, panahon po ng sisikat ang araw mga kapatid, doon po mag-ooperate, no? O yung process na ang tanim po, ang lahat ng mga tanim na tumubo dito sa ibabaw ng lupa ay sila po ay kukuha ng kanilang mga pagkain mula sa araw mga kapatid at ito ay sa pamamagitan ng photosynthesis mga kapatid at doon dadaan ito sa kanyang mga dahon. Kaya kung mapapansin ninyo mga kapatid na kung may tumubo na buto at nung siya ay sisibol sa lugar kung saan ay hindi nasisikatan ng araw, hindi naabutan ng araw, talagang naghahanap siya ng naghahanap siya ng daan na siya ay lalabas, no, makalabas yung yung mga dahon niya at kung saan ang direction na may sikat ng araw ay doon siya papunta mga kapatid. Dahil mga kapatid ay importante at kailangan ang sikat ng araw para po sila ay mabuhay.
Katulad din natin nga na mga tao, no, kung walang araw mga kapatid, no, mahirap talaga. Kaya minsan sa lugar na kung walang araw ay talagang bihira lamang or kukunti lamang ang mga nabubuhay. So plants use the energy of the sun to change water and carbon dioxide into a sugar called glucose. So gagawa din sila ng sarili nilang ano mga kapatid, no? Glucose. Glucose is used by plants for energy and to make other substances like cellulose and starch. So dyan din po, no? Nanggagaling. Cellulose is used in building cell walls. Starch is stored in seeds and other plant parts as a food source. That's why some foods that we ate, like rice and grains, are packed with starch. So, kadalasan, alam naman natin, yung mga kinakain natin, mga mais, no? Palay ba yon mga kapatid, o rice? At kahit ano pa mang mga klaseng mga grains ay starchy po mga kapatid. Dahil ang ito'y inipon o talagang makukuha natin sa may mga buto-buto mga kapatid. Marami siya. Parang reservoir po ang seed ng starch. Most plants contain a special colored chemical or pigment called chlorophyll that is used in photosynthesis. Chlorophyll is what absorbs the sun's energy and turns it into chemical energy. Sunlight has many different colors in it. Chlorophyll usually absorbs red and blue light from the sun and reflects green light. It's the green light reflecting that makes some leaves look green. And in fall, some plants stop producing chlorophyll and we see leaves change color. No? Kung sa Amerika ay may ano po sila, no? May season po sila ng hindi masyadong walang araw masyado mga kapatid, hindi sisikat yung araw. Kung may araw man ay hindi masyadong ano, kaya nagbabago yung kulay, no? Nagbabago yung kulay ng mga dahon o mga halaman sa paligid mga kapatid. Dahil nga ang supply, no, ang supply po ng anong tawag dito? Ang supply po ng araw mga kapatid ay talagang hindi siya makapag-generate or makapag-produce ng anong tawag dito? Hindi siya makapag-produce ng iba't ibang kulay mga kapatid sa mga halaman. Some plants stop producing chlorophyll and we see leaves change color. When the chlorophyll gone, the green light is not being reflected anymore. So yan po ang mangyayari mga kapatid. May chemical reaction po pag mawalan or mag-fluctuate yung supply ng araw mga kapatid or ng yan. So dito na po tayo. Ano po bang ano natin dyan mga kapatid? Signal? Kasi parang nagputol-putol ito dito sa akin. Phytochemistry, the primary and the secondary metabolites of plant. Ito po, dito po tayo mga kapatid. No? The term phytochemistry means chemistry of plants, which is a branch of chemistry and botany and is concerned with the chemical compounds and processes in plants. So pag-aralan natin dito mga kapatid yung mga bioactive compounds or phytochemicals, kung ano yung mga phytos constituents niya mga kapatid, kasi maano talaga ang anong tawag dito, ang makukuha nating mga kaalaman dito sa pag-aaral ng phytochemistry, kasi kung ano yung mga phytochemicals at ano yung mga function niya,
ay dapat nating malalaman para mas lalo tayong makapagbigay ng lalo na pag magagamit natin ito sa ating mga anong tawag dito, public ministry, no? Na ililink natin na ang mga tao ay babalik sila sa plant-based diet. So paano sila gaganahan? No, paano sila gaganahan na magbalik sa plant-based diet kung hindi tayo makapag-explain kung ano ang mga benepisyong dala nitong klasing mga halaman o di kaya itong mga dapat kakainin ng tao para siya ay mabigyan ng magandang kalusugan. Compounds produced during the life cycle of a plant can be divided into primary and secondary metabolites. So yan po, pag-aralan natin kung ano-ano po ang mga primary metabolites at ano yung mga secondary metabolites at ang mga functions nito. Introduces the chemistry of plants and how those chemical constituents interact with human physiology, pharmaceuticals, and synergetically within individual plants. So yun po, diyan po natin makukuha din natin ang mga informasyon, no? Kung ano po ang mga function nito sa ating katawan. Kung tayo ay kakain itong klaseng ganitong klaseng vegetable or prutas o halamang gamot, ano ba ang epekto at ano bang mga ano ba ang bioactive compound na nagbigay sa atin ng ganitong klaseng pakiramdam o di kaya itong klaseng epekto sa ating katawan pag ating i-intake ito, mga kapatid. Ito chemical is a broad term meaning phyto. Greek word po yan ng plant, phyto. Chemical referring to a wide variety of compounds that occur naturally in plants. So ito pong mga natural chemical or plant chemical or phytochemical, mga kapatid, ay iba't iba po, no? May mga halaman or may mga lalo na sa mga halamang gamot ay may mga iba't ibang mga phytochemicals po na nakapaloob niyan, mga kapatid. Kaya kailangan natin niyang maintindihan at talakayin para po ay kung sakaling tayo ay dadako sa formulation, makapag-imbento tayo mula sa ganitong klaseng halamang gamot. Dahil sa ganitong klaseng halamang gamot, no, dito mo makukuha ang ganitong klaseng phytochemical. The phytochemicals impart a plant with color, aroma, and flavor, and a protection from infection and predators. So ang phytochemicals, mga kapatid, no, or bioactive compound ng isang halaman, no, ay nagbigay po ito siya ng anong tawag dito. Makikita mo siya pag ang isang halaman ay mataas sa ganitong klaseng phytochemicals sa kulay, no? Magbigay siya ng impact or result, no? Sa kulay ng dahon, ng kanyang bulaklak o ng kanyang balat or ng kanyang bark, at yung amoy niya, mga kapatid, no? At ang kanyang lasa, ano ba siya? Matamis ba siya? Maalat ba siya? Or di kaya mapait? No? At ito ay nagbibigay din kung bakit ganito is ang nangyayari, mga kapatid. Parang ano ito, defense mechanism ito, mga kapatid. Nagbigay ito ng defense mechanism sa kanya na mula sa infestation ng mga insekto, di kaya kung anumang mga halaan, anumang mga hayop na kakain sa kanya. No? In recent years, the term phytochemical has been used to distinguish plant chemicals that do not meet the classical definition of essential nutrients. Kaya dito, mga kapatid, makikita mo dito, no, from roots to shoot tip, mga kapatid, or terminal bud, ay mga reservoir po yan, no? Mga reservoir po yan or parts po yan ng halaman na ma-reservoir siya ng ganitong klaseng chemical, no? Na dito lang matatagpuan. Example, sa ganitong halaman, ang makukuha mong
ang makukuha mong phytochemicals ay dito sa part na ito, at meron naman hindi siya available dito sa part na ito, at meron din sa lahat ng kanyang parte ng halaman ay makukuha mo siya, mga kapatid. So depende po yan sa klase ng halaman kung ano yung i-isolate or kukunin mong phytochemical, mga kapatid. So paano po ma-isolate or makuha ang kanyang mga phytochemicals? So meron pong 10 mga pamaraan, no? 10 pamaraan, mga kapatid, na ang mga scientists dito sila ito yung mga pamaraan na mag-extract sila ng phytochemicals. Number 1, supercritical fluid extraction or SFE. Ang pangalawa, microwave assisted extraction or MAE. At ang pangatlo, sonification extraction, solid extraction, marinated extraction, hydrodistillation extraction, steam distillation extraction, ultra high pressure extraction, accelerated solvent extraction or ASI, and pang-10 is hot water extraction. Ang mga pamaraang ito, mga kapatid, no, sa pag-extract ng mga phytochemical ay ang kadalasan dito ay gagamit ka ng teknolohiya or gagamit ka ng machine. Pero kadalasan sa mga basic, mga kapatid, basic, no, pag-extract o di kaya yung traditional, no, meron tayong pwede natin magamit itong hot water extraction or tinatawag na decoction, itong marinated extraction, no, yung inano mo siya, ibabad mo siya or soaking ang tawag diyan, at yung steam distillation, no, yung pagkuha ng mga essential oil, no, yun ang proseso ng steam distillation extraction, mga kapatid. At yung iba dito ay gagamit ka na ng machine, no? At kung dito, mga kapatid, the most important components of medicinal plants were isolated by the extraction methods by using the right solvent. So may gagamitin po ang mga chemist, mga kapatid, na mga solvent po pag gagamit na po tayo ng mga pamaraan na base dito sa mga pamaraang gagamitin natin. Different methods of extraction such as ethanol, methanol, chloroform, acetone, hexane, petroleum ether, ethyl acetate, and aqueous or water were used to the phytochemical composition of plant species. So ito po mga solvent, mga kapatid, na gagamitin para ma-extract po. At ito din, kasi din po nung last nating naputol nating pag-aaral, no, talakayan ay ito po ang mga makabagong pamaraan gamit ang mga makabagong teknolohiya po, no, sa pag-extract po ng iba't ibang klaseng halamang gamot or iba't ibang klaseng mga plant, mga kapatid. Meron dito 3 pamaraan dito na gumagamit ng mga machine or makabagong teknolohiya, mga kapatid. Itong sa maceration, reflux hydrodistillation, solid, and percolation. So ito may iba't ibang mga pamaraan ito. Ang limitation ito is low recovery time consuming, large volumes of solvents are required. At high temperature, some volatile compounds may be lost. Dahil nga sa temperature, mga kapatid, no, ma-neutralize or mawala yung efficacy ng isang phytochemical. Kasi may phytochemical na sensitive, mga kapatid, na ma-neutralize siya or mamatay or ma-deactivate pag siya po ay ma-expose sa high temperature. At dito naman sa paggamit ng microwave assisted extraction, enzyme assisted extraction, ultrasound assisted extraction, ito sa gitna, mga kapatid, at itong supercritical fluid extraction, ang limitation niya ay high investment cost dahil nga ang mga machine na ito ay talagang mahal, mga kapatid, no? Swelling of the plant material, dahil sa sobrang proseso niya ay talagang masisira na yung specimen ng halaman. High process cost dahil nga rin ay
mga mahal din ito mga kapatid at sa gagamiting mga solvent. No? High power consumption dahil gumagamit siya ng kuryente ay talagang makaano din siya. No? High analytical cost. At dito naman din sa enzyme-based ultrasound microwave assisted extraction, combination of ultrasound pulse, electric field, and high hydrostatic pressure. Ang advantages niya ay ito, time saving dahil madali siyang ma-extract at makita kung ilan yung anong merong phytochemicals nitong klaseng halaman. Less solvent consumption, hindi masyadong gumamit ito ng mga solvent. High speed of analysis, sa madali mong ma-identify mga kapatid, no, ang mga phytochemicals kung anong meron. High extraction efficiency and improved extraction yield. So yan po ang mga limitation and advantages mga kapatid pag itong mga pamaraan ito, no, itong makabagong pamaraan sa pag-extract ng bioactive compounds ng mga halaman mga kapatid. Phytochemicals provide plants with color, aroma, flavor, and a protection from infection and predators, but their effects are not limited to plants. So ganito mga kapatid, sa nakikita niyo dito sa isang botanical garden, may iba't ibang klase pong mga iba't ibang kulay po, no? Iba't ibang kulay na mga dahon ng tanim, no? Ang iba dito ay ornamental and botanical plant po ito mga kapatid. So meron dito may saan nakikita niyo mga kapatid, anong na-identify niyo dito na halaman, na halamang gamot? May mayana. No? Alam niyo ba kung anong mayana mga kapatid? So dahil dito sa nakikita niyo iba't ibang kulay, ang iba talagang dark color at ang iba light color, no? Ang iba green, ang iba ay yellow green, ang iba forest green ang kulay, at ang iba white, ang iba ay maroon, fuchsia, and red. So ito iba't ibang kulay mga kapatid, resulta po yan sa kanyang taglay na phytochemicals. So kung may pula dyan, dahil dyan sa kanyang specific na high content na phytochemical na nagbigay sa kanya ng reddish color. At sa green naman, meron din siyang taglay ng ibang klaseng phytochemicals na kung bakit siya ay nagiging ganyan ang kanyang kulay. Lalo na sa puti, sa maroon, sa violet, at kung ano pa mang mga kulay mga kapatid. At saka, nagbigay din siya dahil sa kanyang high content phytochemical, nagbigay din siya ng kanyang aroma, no? Kaya minsan may mga dahon na talagang mahalimuyak mga kapatid, mabango. Meron ding mga bulaklak, kadalasan sa mga bulaklak, no? Bihira lang sa mga madahon or halaman mga kapatid. So yan po, at meron ding ang dahon niya ay sobrang matamis, no? Ang iba ay mapait, no? At iba't ibang klaseng lasa mga kapatid o kanyang flavor, no? May katulad ng serpentina, no? Tinatawag siyang king of bitters, na hari siya ng mga mapait na mga halaman, no? Daig niya pa ang makabuhay mga kapatid sa sobrang pait kasi kahit kuha ka lang ng isang dahon, no? Tapos kakainin mo, no? Nguyain mo kapatid, sobrang pait talaga, no? Parang mag-mental block ka sa sobrang pait mga kapatid, no? Defense mechanism po 'yan at nagbigay po 'yan siya ng protection, no, from infection and predators. So, iba't ibang halaman, iba't ibang kulay, iba't iba ang kanyang aroma, ang kanyang flavor, iba't iba mga kapatid dahil iba't iba kasi po ang kanyang phytochemicals. Mapag-aaralan din natin yan mga kapatid. So dito tayo, example dito sa extreme bitter taste, itong serpentina, Andrographis paniculata. Ang unang nakabigay nitong pangalan nito mga kapatid na isang botanist ay meron ditong initial ng apelyido na Barm. If
at ang pangalawa itong SINES. So mga abbreviation po ito, mga kapatid, sa kanilang mga pangalan ng mga botanist na nagbigay nitong pangalan or binomial name na Andrographis paniculata or scientific name. The primary bioactive ingredients in Andrographis is andrographylide, a bitter diterpenoid lactone. Other substances in Andrographis include other diterpene lactones, diterpene glucosides, diterpene dimers, and flavonoids. So, dahil nga din sa sobrang pait niya mga kapatid na tinawag siyang King of Bitters, no? Dahil dito sa mataas po siya sa tinatawag na diterpenoid lactone na itong andrographylide, no? Isang phytochemical mga kapatid na taglay nitong serpentina, no? Na kung bakit siya ay sobra siyang mapait sa panahon po mga kapatid na may lagnat ang anak. Ang anak namin doon lalo na doon nandoon pa kami sa Mindanao, no? May ubo, nilagnat, no? May sipon. So ang ginawa ko mga kapatid ay nagkumuha ko ng isang dahon kung matured talaga yung dahon mga kapatid, no? Isang dahon or dalawa sa isang kutsara na honey. Tapos dinurog-durog ko mga kapatid para yung katas ng dahon ay lalabas talaga siya, no? No, yung mula doon sa dahon, yung katas niya, tapos ihalo doon sa honey, at yun po ang ipinainom namin sa aming anak na may ubo, na may nagkalagnat. So 3 times a day po mga kapatid, no? So isang araw, 2 araw, makita mo ng epekto mga kapatid. Dahil nga it has been used by traditional medical practitioners for stomach aches. Hindi lamang siya sa may ubo mga kapatid, no? Sa may mga sipon-sipon o sa mga lagnat, no? Kung ang tao ay laging sumasakit ang tiyan, no? Ito po, no? Ipainom ito mga kapatid, no? Durogin lang, lagay sa honey. Lalo na yung honey talaga mga kapatid na nasa 6 months siya bago siya kinuha, hinarvest. Kasi mas lalong tumaas yung kanyang Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Yes po. Yes po. Opo. Okay. Kasi nagano ang laptop ko, ano ko muna kasi hindi pala siya naka Okay, naka-plug in siya. 11. Okay. It has been used by traditional medical practitioners for stomach aches, inflammation, no? Yung may mga pagmamaga, no? Yung mga kahit saan pa mang party, external at internal, visible man siya mga kapatid, no? So maganda ito, no? Itong serpentina. Pyrexia and intermittent fevers. The whole plant has been used for several applications such as antidote for snake bite and poisonous stings of some insects. And to treat dyspepsia, influenza, dysentery, malaria, and respiratory infections. Kaya maano talaga ito mga kapatid, efektibo talaga ito, proven and effective doon sa amin talaga dahil ginamit ko talaga ito, kaya doon sa Mindanao ay nagtatanim talaga ako mga kapatid, no? Nagtatanim talaga tayo ng wait lang mga kapatid ha, kasi hindi nag-ano ang charger. Okay. Kaya ito ang natural remedy namin
or pinanggamot namin sa anak namin pag nilagnat dahil sa ubo, mga kapatid. Nagamit namin ang honey para maano niya ang kanyang mabalanse yung lasa, mga kapatid. Kasi kung puro pait ang malasahan ng bata or kahit sa mga matatanda, ay minsan hindi na kanyang ilang anong tawag dito, hindi nila lunukin, mga kapatid. The leaf extract is a traditional remedy for the treatment of infectious disease, fever-causing diseases, colic pain, loss of appetite, irregular stools, and diarrhea. So base po yan sa uh, pag-aaral talaga, mga kapatid. So kaya bakit siya mapait, mga kapatid, ang serpentina? Dahil po sa tinatawag na andrographoloid. Ito yung chemical structure, no? Ito yung chemical structure ng phytochemical na andrographoloid ng serpentina, Andrographis paniculata. At pangalawang example naman, itong makabuhay, no? Kaya maririnig mo na ngayon sa radyo, no, sa AM band o sa FM band, ay talagang maririnig mo yung mga promotion ng makabuhay. May liniment, may powder form, may capsule form na ibinibenta, mga kapatid, ng mga naturopathic practitioner. Dahil itong makabuhay, mga kapatid, or sa Bisaya ay panyawan, or Tinospora crispa L. Si Len po or si Linus ang nagbigay po nitong scientific name na Tinospora crispa. At nag-subscribe din dito si Hook at si Thompson. So silang tatlo po ang nag-ano nito, mga kapatid. Mga botanist po ito na nagbigay ng scientific name. Pero ang pinakauna ay si Linus or si Len ng Tinospora crispa ng makabuhay. Tinospora crispa, also known as makabuhay or giloy, contains various phytochemicals that contribute to its bitter taste. One of the primary bitter compounds found in Tinospora crispa is columbin. So kung bakit siya mapait, mga kapatid, dahil po yan sa tinatawag na columbin. Ito po ang chemical structure ng columbin, mga kapatid. A bitter tasting alkaloid. Isang klaseng alkaloid po yan siya na tinatawag ng mga scientist na columbin, no? Phytochemical analysis of Tinospora crispa revealed that presence of alkaloids, flavonoids, and glycosides, triterpenes, diterpenes, and diterpene glycosides, cis-scleroden type, furanoditerpenoids, lactones, sterols, linans, and nucleosides. Studies showed that the crude extracts and isolated compounds of Tinospora crispa possess a broad range of pharmacological activities. Ano po ang kanyang pharmacological activities? Such as anti-inflammatory, no? Kung may mga pamamaga, mga kapatid, inside and out, so matutulungan niya, mga kapatid.
Wala si Doc. Sir Moises. Yes, ma'am. Nawala po. Thank you po. Na po. Kapatid, na off kasi ang laptop natin. Pero okay na po. Balik na po tayo mga kapatid. So, diyan na po ba? Ay nakita na kayo mga kapatid? Opo, Doc. Oh. Meron na po. Okay. Ito po mga kapatid, no? Balik po tayo sa makabuhay o Tinospora crispa. Tinospora crispa, also known as makabuhay or giloy, contains various phytochemicals and contribute to its bitter taste. One of the primary bitter compounds found in its Tinospora crispa is columbin, a bitter tasting alkaloid. Phytochemicals, no? Analysis of the Tinospora crispa revealed that presence of alkaloids, flavonoids, and flavone, glycosides, triterpenes, diterpenes, and diterpene glycosides and cis-sclerodyne type furanoditerpenoids, lactones, sterols, linans, and nucleosides. Studies showed that the crude extract, alam na natin kung ano yung crude mga kapatid, yung fresh talaga na dagta, no, ng makabuhay, and isolated compounds of Tinospora crispa possess a broad range of pharmacological activities such as anti-inflammatory, antioxidant, immunomodulatory, cytotoxic, anti-malarial, cardioprotective, and anti-diabetic activities. Kaya maganda ito mga kapatid. Pero, no, dahil nga sa pag-aaral na maganda siya mga kapatid sa may mga diabetes, wag po kayong kailangan may protocol po kayo o may pamaraan po kayo sa pag-inom nito. Bakit po? Baka kasi sa ating nadiskubrihan na ito ay anti-diabetic pala siya, anti-diabetes pala siya. So ngayon, ginawa nating niresita natin doon sa mga taong may mga diabetes. Tapos wala kang program or wala kang protocol na ibinigay sa kanila. No, bago nito mga kapatid, kailangan alamin mo kung anong estado ng kanyang sugar. No? Alamin mo kung ano ang estado ng kanyang sugar, no? Yung kanyang glycemic index mga kapatid, kailangan alamin mo, at yung dosage mga kapatid, at yung kanyang hanggang kailan siya at ilang araw siya iinom. Baka kasi sa first intake niya ay iinumin niya at ganito kadami, ipagpalagay natin dahil binigyan natin siya ng kaalaman na ang makabuhay pala na available at accessible siya dahil maraming tumubo sa kanilang paligid at may diabetes siya. Ngayon, binigyan mo siya ng information na maganda ito sa diabetes. Yes, maganda ito. Nakakapagbaba talaga ito mga kapatid. Pero dapat mga kapatid, kailangan yung kailangan sa paggamit ay cautious po kayo mga kapatid dahil nga rin baka masubrahan siya sa pag-inom. Ang unang matamaan niya mga kapatid ay ang kanyang kidney at ang kanyang atay. Ngayon, hindi mo alam sa pag-inom niya na pangalawang bises, pangalawang araw, 3 times a day, bumaba agad ang kanyang sugar at masyado nang bumaba na imbes hyper siya mga kapatid, hyperglycemic siya, nagiging hypoglycemic na siya. So ibig sabihin, dapat may
close monitoring talaga mga kapatid, no? Minomonitor mo talaga, no? Pag inom niya ng isang araw, 2 araw, magpa-check siya dahil mas madali na ngayong malaman kung ano na ang glycemic index mo. Madali nang mano ngayon dahil i-ano mo lang, bibili ka lang doon sa butika o di kaya magpaano ka sa doktor. Pagkatapos, pag ma-okay na, wag ka nang mag 3 times a day, wag ka nang ganito-ganyan, ibaba mo na ang dosage at ganyan-ganyan. So may mga protocol po diyan sa paggamit kung ang ano po natin ay diabetic, no? O di kaya tayo mismo, no? So hindi ibig sabihin na anti-diabetic siya, inom tayo ng walang formula, no? Kailangang alam natin mga kapatid ang kanyang dosage, administration, at yung kanyang tinatawag na adverse effect mga kapatid. Dahil sa lahat, hindi ako naniniwala talaga na ang halamang gamot ay walang side effect. Kung wala pong side effect, ibig sabihin wala po yung epekto. Bakit po nagkaka-side effect? Minsan hindi siya hindi siya hiyang, ibig sabihin hindi siya may hypersensitivity siya sa ganitong klaseng halaman, kaya hindi siya pwede, allergic siya. At pangalawa, bakit wala ako mga kapatid, no? So yun nga, no? Kailangan dapat bantayan mga kapatid, no? Hindi ibig sabihin na dahil sa pag-aaral na ito ay epektibo sa ganito, wala ka nang gagawin at wala ka nang mga dosage. Dapat may dosage talaga, no? Dahil ang epekto po, pag masobrahan ka po, may side effect po 'yan. No, may side effect po 'yan pag sobra po ang pag-inom, no? Kaya dapat metikuloso tayo sa ating iniinom lalo na sa mga halamang gamot, no? At kung iinuman ng ganitong klaseng mga halamang gamot, dapat po may time gap po talaga kayo sa pag-inom lalo na pag may synthetic medicine medicine na iniinom or maintenance. Kasi dahil sa potent na sa pagka-potent po ng phytochemical ng ganitong klaseng halaman ay nagiging siya anong tawag dito? Nalimutan ko. Mag-neutralize siya sa synthetic chemical mga kapatid, no? Kaya kung gagamit man ng halamang gamot, no, tayo o di kaya sa mga taong kakilala natin, no, dapat may talaga mga kapatid, no, may guidelines talaga kayo pag ito ang ibinigay ninyo, no, na resita, lalo na kung available ito na malapit lang sa kanila or sa inyo, no. Anti-malarial, dapat kailangan bantayan din ninyo mga kapatid kasi hindi nang hala lang dito or inom lang ng inom. Baka imbis na bumaba nga ang kanyang ang anong tawag dito, yung epekto ng malaria mga kapatid, pero ang problema naman, bumaba naman ang kanyang sugar, no? Na hypoglycemic na naman siya, no? Anong cytotoxic? Kung ano yung mga cancer cells mga kapatid ay papatayin niya, no? Unti-unti niyang papatayin or neutralize mga kapatid. Yan po ibig sabihin ng cytotoxic. Ibig sabihin nakakalason siya sa mga selula. So the plant has been used traditionally in the treatment of jaundice, rheumatism, urinary disorders, fever, malaria, diabetes, internal inflammation, fracture, scabies, lalo na kung external, okay lang kung external mga kapatid, no? Dahil ang external po talaga ay mag-evaporate lang naman yan pagkatapos niyang maano sa balat. Itong scabies, no? Itong mga sakit sa balat mga kapatid, yung pangangatik at ano-ano pa mang klaseng dahil sa fungal o di kaya sa tinatawag na bacterial infection. So maganda po talaga itong mga mapapait,
No? Tandaan niyo mga kapatid, pag may sakit sa balat, pangangati sa balat, no? Kung wala kayong mga ointment na mabibili na antibiotic, kasi ang antibiotic ngayon, lalo na sa mga ointment and antibiotic, ang mga doktor talaga ay magre-resita. Hindi ka makabili niyan sa pharmacy. So kung malayo ka sa yung doktor, malayo ka sa pharmacy, at kung mga kapitbahay mo may mga sakit-sakit sa mga balat-balat mga kapatid, no? Yung mga kati-kati dahil sa fungal and bacterial infection, maganda itong makabuhay or Tinospora crispa. I-extract nyo lang, no? I-extract. Pagkatapos, dapat sa pag-prepare ninyo yan, walang contamination po. Baka mas lalong tutubo yung mga boils o di kaya yung mga lalaki yung sugat o di kaya magnanana na imbis na magda-dry yung kanyang anong tawag dito, no? Infection. So imbis na magda-dry or mag-ano siya, mas lalo siyang nagnanana. So dapat sa pag-prepare ninyo, lalo na kung crude talaga ang kukunin or fresh extract talaga ang i-direct ninyo doon sa infected area, dapat yung proseso ay dapat malayo po sa contamination, no? Hypertension, reducing thirst. Yung mga diabetic person ay talagang lagi yang inuuhaw mga kapatid, no? Nauuhaw yan lagi. So, para mabawas-bawasan yung kanilang pag-uuhaw, no? At ano mga kapatid dito, pwede din sila dito. Pero bantayan niyo mga kapatid, baka sobrang paggamit, no? May side effect po 'yan. No, may side effect na baka bababa, mas lalong bababa na imbes na nasa normal na normal ano lang, na normal lang ang kanyang sugar, na mas lalong bumaba mga kapatid, hindi na agapan, no? Increasing appetite, no? Yung mga taong walang dahil sa anong tawag dito, may marami din kasing mga rason kung bakit ang tao ay nawalan ng gana sa pagkain. Pero kadalasan ngayon ay dahil sa depression, no? Dahil sa depression, hindi siya, ang kanyang utak ay nasit na ayaw niyang kumain. Meron din dahil sa underlying illnesses niya or may sakit siya, no? Yun ang nagtitrigger sa kanya kung bakit siya ayaw niyang kumain. Wala siyang ganang kumain. No, yung may mga respiratory problem, lalo na kung yung may mga tubig sa baga or may mga anong tawag dito na hindi pa dumaan sa medication, no? So wala yung gana kumain mga kapatid. So maganda din ito dahil mas mag-ano siya, babalik yung gana niya sa pagkain. Pero dapat maano din kayo sa paggamit mga kapatid dahil nga ang pinakaunang maapektuhan ninyo ng makabuhay ay itong pagbaba talaga ng sugar mga kapatid. Cooling down the body temperature and maintaining good health. So, yan po ang overall niya na health benefits po ng makabuhay at bakit po siya naging mapait dahil po sa mga tinatawag na secondary metabolites. Kasi itong mga nakikita niyo dito, itong mga itong tinatawag na saan ko na ba? Alkaloids, flavonoids, flavone glycosides, triterpenes, deterpene glycosides, sclerodyne type purinodeterpenoids, lactones, sterols, linans, and nucleosides ay mga ano po ito, mga secondary metabolites. So pag-aralan din natin yan, anong function sa halaman at sa tao ng secondary metabolites at yung primary metabolites mga kapatid. At ang pangatlo nito mga kapatid, common. In-insert ko na lang dito yung mga common na mga halaman mga kapatid na ginagamit natin sa pang-araw-araw para po mas lalong
lalawak yung ating kaalaman patungkol sa mga bagay na ito. Ampalaya or bitter gourd or ang scientific name niya ay Momordica charantea, Len or L or Lenos. The bitterness of ampalaya, bitter melon or bitter gourd is primarily attributed to a group of phytochemicals called cucurbitacins. So ano daw ang nakapagbigay sa kanya ng pait? No? Hindi siya katulad ng Andrographis, Paniculata or Serpentina. Hindi din siya magkapareho ng phytochemicals ng makabuhay kasi ang sa kanya ay cucurbitacins, no? Or cucurbitacin. Itong klaseng secondary metabolites na ito, no? Ay siya po ang rason kung bakit nagiging mapait ang ampalaya, no? These compounds are responsible for the bitter taste in various members of the Cucurbitaceae family. Isa na dito itong bitter gourd or ampalaya. Including ampalaya, the bitterness may not be palatable to some, no? Kasi masyadong mapait din siya. Pero meron namang iba na ang taste buds nila mga kapatid ay kayang kumain ng raw na ampalaya, kinakain nila. Pero minsan talaga may mga sensitive talaga na mga dila, no? Sensitive na dila mga kapatid ay hindi talaga nila kayang kumain ng ampalaya. Kaya minsan may ginagawa silang niluluto nila, nilagyan nila ng maraming anong tawag dito? Kamatis, no? Pag ginisa nila ito, no, para mas mawala, ma-neutralize yung anong tawag dito, yung pait. Cucurbitacins also possess potential health benefits such as anti-inflammatory and anti-cancer properties. Ibig sabihin mga kapatid, dito makikita nyo dito ang chemical structure. Chemical structure po ng cucurbitacin, no? Na makikita sa isa dito itong ampalaya, no? So, yan po mga kapatid, may magandang may dulot po siya sa ating katawan, no? Such as anti-inflammatory, no? Yung mga pagmamaga natin mga kapatid, pipigilan niya, no? Man-neutralize siya. So, ito lamang ay itong cucurbitacin mga kapatid. Ito yung pinaka high content nitong halaman na ito or itong prutas na ito mga kapatid, no? Ay not prutas, vegetable. Such as anti-inflammatory and anti-cancers, making ampalaya a valuable component of traditional medicine and culinary practices in many cultures. Cucurbitacin is one of the popular biochemical triterpenes present in the shell of plants such as pumpkins and gourds, which acts as an anti-herbivore. No, bakit nga siya? Kasi defense mechanism niya, naglalabas siya nagpupundo ang sariling katawan ng halaman nitong klaseng phytochemical na cucurbitacin para po yung kakain sa kanya ay talagang hindi nalalapit sa kanya kasi pag makain siya, no, kung makain na ang kanyang dahon o di kaya ang kanyang bunga ay lalayo dahil hindi talaga maganda ang kanyang lasa. Pero meron talagang mga hayop din mga kapatid na immune dito sa klaseng phytochemical mga kapatid. Itong cucurbitacin nagbigay sa kanya ng pait, no? Ano bang hayop na pwede niyang kainin lahat kahit mapait? Ano po bang halimbawa mga kapatid ng mga hayop na 'yan? Ha? May mga tao pa ba diyan? Sen, Parang tulog na ata. Yes, Doc. Sige. Anong klaseng halaman? Anong klaseng hayop na minsan ay immune dito sa ganitong klaseng mapait na vegetable mga kapatid o halaman? Kanding. 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 Oh,
Kaya yung mga tao, mga kapatid, na kung kain lang ng kain, sasabihin ka para kang kambing. No? Kasi ang kambing, mga kapatid, no, kakainin niya talaga kahit mapait kasi immune siya, yung dila niya, yung taste bud niya, mga kapatid, no? Talagang parang hindi makapagbigay epekto sa kanya yung pait, mga kapatid, no? So dito, to protect themselves from insects, various forms of cucurbitacin are present in variety of plants that impart bitter taste in plant foods. Cucurbitacins are highly oxygenated tetracyclic triterpenes present in the fruits and roots of cucurbits such as watermelon, squash, and zucchini. No? At 0.1 to 0.3% concentrations reviewed by Chen et al. Noong 2005 and LaVey and Glutter 1971. These non-volatile compounds are notable for their extreme bitterness, which a detection level for humans of about 1 ppb. Ano yan? 1 part per billion in solution. They also have broad range of pharmacological properties, including purgative, hepaprotective, antifungal, anti-inflammatory, cytotoxic, and anti-neoplastic activities. No, base po 'yan sa sciencedirect.com, no? Isa pong reservoir po ng mga research output po ng mga scientist, no? So ano na po talaga ito, no? Well known talaga na itong ampalaya, mga kapatid, sa taglay niya na makapagbigay ng magandang kalusugan, mga kapatid. So dito na naman tayo. Anong oras na po ba? Based on the traditional theory in modern 9:35. pharmacology, ano po? Anong oras na po? 9:35 pa. Okay, 9:35. Okay. Based on the traditional theory in modern pharmacology, bitter herbs commonly possess widely pharmacological activities, including antibacterial, anti-tumor, regulating blood sugar level. Kaya kung mapait, kung gusto mong normal lang ang iyong blood sugar, mga kapatid, ay dapat ano lang, tama-tama lang, mga kapatid. Bantayan ninyo, no? Bantayan ninyo ang iyong sugar kung talagang gawin ninyo itong natural medicine sa inyong mga, lalo na sa diabetes, mga kapatid, dapat mag-check muna kayo ng inyong sugar level, blood sugar level, at kung makita niyo mataas, then mag-intake lang kayo ng ganitong kadami, twice a day, thrice a day, sa ganitong araw, 3 araw, tapos magpa-check ulit. Pag nakita niyong bumaba, then, wag mo nang ipagpatuloy yung 3 times a day, mag-once daily ka na lang. Pagkatapos, pagdating ng 5 araw, magpa-check ka na naman, or 3 araw, magpa-check ka kung normal na, once a day. Pero pag bumaba talaga siya, no, wag mo nang itigil muna, kapatid, baka mag-hypo ka na. So kaya bantayan talaga, mga kapatid, kung ano man ang inyong iniinom, lalo na dito sa inyong blood sugar. Yan po ang epekto, magandang epekto sa ating katawan, itong mga bitter herbs o yung mga mapapait na mga halamang gamot, mga kapatid, no? At yan po, isa po yan sa mga halimbawa na nagbigay epekto doon sa halamang gamot ang specific na phytochemicals, mga kapatid. Ngayon, dito na tayo sa aromatic. Itong tangad or lemongrass or Cymbopogon citratus L, no?
Tayo mga Bisaya, mga kapatid, basta tula, meron na may kailangan may tinula, may tanglad talaga, no? Or tangad sa Bisaya, no? Lemongrass. The active ingredients present in lemongrass essential oil are myrcene, lemonine, citral, geraniol, citronellol, geranyl acetate, neral, and nerol. Itong mga secondary metabolites na ito, mga kapatid, ito po ang kanya dito mo po siya makukuha sa lemongrass. Kaya meron na ngayon dito sa mahilig ang isang iglesia namin dito pag sa panahon na may mga gatherings tayo, no? Nagjujuice po dahil marami pong tanim dito ng mas madaling tumubok po kasi dito sa lupa. Sa lupa namin sa klaseng lupa dito sa banda dito sa amin, pag magtanim ka ng isang bungkus ng lemongrass ay talagang tutubo siya, mga kapatid, no? Si Pastor Kilimar, ang dami niyang lemongrass. So dito minsan ay decoction lang, no? Pinakuluan yung dahon, maraming dahon ng lemongrass. Pagkatapos nilagyan ng ice, tapos nilagyan ng lemon. So may natural organic na juice na po na anong tawag dito? Maganda po sa ating mga katawan. Although myrcene, myrcene and lemonine are aromatic compounds, citral and geraniol serve as an antimicrobial and insecticidal respectively. So itong myrcene and lemonine, mga kapatid, siya po ang nagbigay ng kanyang anong tawag dito, amoy or magandang amoy ng dahon, mga kapatid, ng lemongrass. Itong myrcene and lemonine. At ito namang basil, various basils have such distinct scents because of volatile aromatic compounds vary with cultivars. The essential oil from European basil contains high concentration of linalool and methyl chavicol, estragol, in a ratio of 3:1. Other constituents include 1,8 cineol, eugenol, and myrcene, among others. In club scent of sweet basil is derived from eugenol. The aroma profile of basil includes 1,8 cineol and methyl eugenol. So ano daw? So yung nagbigay sa kanya ng aromatic scent, mga kapatid, itong yung club scent niya ay dahil po sa phytochemical na tinatawag na eugenol. At itong buyo, no? Buyo or beetle leaf or piper beetle L, aromatic properties of beetle leaf. Piper beetle L, known as buyo in some regions, primarily come from its essential oils. The main phytochemical responsible for its aroma is eugenol. No? Magkapareho sila ng phytochemical na nagbigay amoy ng basil. Mga kapatid, pantayan niyo po ba? Kapareho po sila. Yes, Doc. Which is also found in cloves and cinnamon. Eugenol contributes to the characteristic spicy and club-like scent of betel leaves. Additionally, other volatile compounds present in the essential oil, such as methyl eugenol and chavicol, also contribute to its aromatic profile. So mas siya, mga kapatid, no, kung amuyin niyo, kung maaamoy, kung meron kayo diyan, no, i-squeeze niyo yung dahon, tapos kung amuyin niyo, parang kalabaw na hindi para bang kalabaw, mga kapatid, yung amoy ng kalabaw.
yung pawis ng kalabaw. Nakaano na ba kayo ng kalabaw mga kapatid? Pawis ng kalabaw? So yan po dahil po sa combination ng phytochemicals na tinatawag na eugenol at sabicol, no? Pero epektibo talaga yan mga kapatid, no? Itong klaseng halamang gamot na ito, maganda ito sa mga may mga sakit sa balat, no? Kasi ano ito, antiviral din ito, antifungal and antibacterial ito. Maganda ito gamitin sa may mga sakit sa balat mga kapatid. At itong hagunoy, ano bang tawag ito sa inyo mga kapatid? Sa English ito ay tinatawag na shamweed or Chloromeliana odorata L. Hagunoy dito sa amin sa Bisaya, hagunoy. No, bakit isang na inilagay natin dito na halimbawa itong hagunoy dahil common ito sa ating paligid. Mas maganda kasi kung ano yung available dito sa ating paligid, yan po ang ating pag-aaralan. No? The aromatic properties of hagunoy, kung minsan ay ikaw ay galing sa kagubatan o di kaya pumunta ka sa mga liblib na lugar na may mga masukal na maraming hagunoy mga kapatid. Iwan ko kung anong Tagalog nito sa ano ito sa Tagalog, basta dito sa Bisaya hagunoy. No? Sa mga Bisaya ito ay ginawang no, tissue. Minsan kami mga Bisaya pag may dadaan sa aming harapan na galing sa kalibunan, may ginawa na siya doon, no? Nag-ano na siya doon, nag-deposit na siya doon. No? Kasi sa mga Bisaya, ginawa itong tissue. No? Mas maganda kasi herbal tissue ito. Tama po ba mga kapatid? Sino bang nakasubok nito? Na ginawang organic tissue? Ako no. Tissue. Oh, no? Tambal. Tambal ni, Tambal sa no? manok. Tambal sa man. May mga kati-kati diyan sa mga loob-loobin. No? Sa loob-looban mga kapatid, pag ginamit mo itong organic tissue, ay medicinal po ito, no? Kasi pag may mga kati-kati diyan, ay okay ito mga kapatid. Talagang mga infection diyan ay mamamatay talaga mga kapatid, no? Ang mga bakterya. The aromatic properties of hagunoy or shamweed, Chromolina odorata L, primarily come from its essential oils. The main phytochemical responsible for its aroma is camphor. Additionally, the volatile compounds or phytochemical compounds present in the essential oil such as limonene, pinene, and cineol or cineol also contribute to its aromatic profile. So combination po nitong tatlong phytochemicals mga kapatid, kaya may amoy talaga, may anong tawag dito? Kung anuhin mo kapatid, nag-iisang amoy lang siya, no? Specific lang talaga siya na amoy para dito sa ganitong klaseng halaman. No, itong hagunoy mga kapatid. May kapareha ba ng amoy ng hagunoy maliban sa hagunoy mga kapatid? May magkapareho ba siyang amoy sa ibang halaman? Parang wala pa mga kapatid, no? May ano talaga siya, may sarili siyang amoy mga kapatid dahil sa kanyang phytochemicals na limonene at pinene and cineol. Yan pong tatlo mga kapatid na nagbigay sa kanya ng distinct na amoy. Itong hagunoy. Therapeutic uses, pharmacological activities of medicinal and aromatic plants, antioxidants and antimicrobial activities of aromatic plants have been widely explored
and found to have health applications in preventions and reducing risk of diseases such as inflammation, atherosclerosis, cardiovascular, and cancer. No, base po yan sa mga pag-aaral, mga kapatid. So dito tayo sa pangalawang function po, mga kapatid, ng phytochemicals. Phytochemicals are found in plants and their consumption generally provides beneficial health effects. Preclinical and clinical and epidemiological research suggests that phytochemicals may be effective in treating various diseases owing to their antioxidant and anti-inflammatory activities. Kung mapapansin niyo, mga kapatid, kadalasan talaga sa mga halaman, hindi talaga mawawala ang tinatawag pharmacological activities na anti-inflammatory. Tama po ba? Taglay na talaga ito, mga kapatid, itong anti-inflammatory activities, isang pharmacological activities ng halaman. Kaya kadalasan ng mga halaman, mayroon talagang anti-inflammatory effect or activities. Phytochemicals are classified as primary and secondary metabolites based on their function and plant metabolism. Ano itong primary metabolites? Are necessary for plant life and include carbohydrates. Bantayan niyo yan kasi mag-ano tayo dyan, mga kapatid. No? Dadako po tayo dyan sa pagtalakay na yan. No? Carbohydrates, amino acids, proteins, lipids, purines, hormones, and pyrimidines of nucleic acids. Plant primary metabolites make up the bulk of the plant. Plants will first produce carbohydrates and proteins. Surplus energy is directed toward producing fats and oils. So yung mga surplus energy, mga kapatid, na makukuha niya, mga kapatid, or ma-produce niya, ay anong gagawin niya? No? Pupunta siya at makapagkaroon siya ng fats and oils. Plants rely on the energy and sunlight to produce the nutrients they need. But sometimes they absorb more energy than they can use. And that exists can damage critical proteins. To protect themselves, they convert the excess energy into heat and send it back out. So yun po, yung sobra-sobra na talaga, mga kapatid, na hindi na kinakailangan ng halaman o ng isang kahoy, ay ano po, ipinalabas niya, mga kapatid. Dito tayo, primary metabolite. Organic compounds of small molecular weight present in living tissue. Chemical compounds produced during the growth and development and processes involved in the primary metabolic processes of respiration and photosynthesis. Yan po ang primary function po, no? Intermediate products of anabolic metabolism, which are used by the cells for the formation of essential macromolecules. Examples: sugars, vitamins, amino acids, fatty acids, nucleosides, nucleotides, organic acids, etc. So yun po, mga kapatid, no? Yan po, isa po yan sa mga example ng primary metabolites. Ngayon, ano itong carbohydrates? May oras pa ba? Ano ng oras? 9:52. 9:52. Okay, may 8 minutes pa tayo, mga kapatid. 8 minutes to 10. Okay. Hinto po tayo pag 10, mga kapatid. Ano itong carbohydrates na isang primary metabolite? Okay? In plants, carbohydrates produced by photosynthesis
are well known for their essential role as vital sources of energy and carbon skeletons for organic compounds and storage components. Through the process of photosynthesis, plants convert energy from the sun into the most common of the carbohydrates, glucose or sugar, mga kapatid. As the plant matures, it makes glucose into fiber to form the structure of the stems and leaves. No, yan po, pag magmamature na siya mga kapatid, no, kaya kung mapapansin nyo, nung maliit pa siya, no, na matingnan nyo dito, no, yung ano niya, yung anong tawag dito? Yung nagkonekta sa dahon at sa kanyang mga kapatid doon kung saan siya tumubo, magiging ano siya, no? Pag magma-mature na siya, magiging ano na siya, magiging sanga, no? Hanggang maano siya, hanggang anong tawag dito? Magkano na siya, matanggal na siya mula doon sa kanyang katawan. So nag-evolve po siya mga kapatid at i-develop siya, no? Pag mag-mature siya, it makes glucose into fiber to form the structure of the stems and leaves. So galing po yan sa glucose. As the part reaches full size, it begins to transfer its energy into sugars and starches. So, alam naman natin yung starch mga kapatid, no? Saan kadalasan makukuha yung starch? Doon sa mga grains and seeds mga kapatid, ang loob niyan, no? So yan po. Phytochemicals or chemicals in plants play important roles in their growth and development. Kaya makikita nyo dito, no, sa buto mga kapatid, they protect plants from harmful agents such as insects and microbes, as well as stressful events such as ultraviolet irradiation and extreme temperatures. Sa sobrang init mga kapatid, no, sa exposure niya sa araw, sa mainit na araw mga kapatid, nagbigay siya ng protection. They also attract beneficial birds and insects that promote pollination and germination and seed dispersal. So, yun po, nakakapag-attract din siya, no, ng mga iba't ibang insekto at lalo na sa mga anong tawag dito? Sa mga birds. Phytochemicals provide colors to plants in an array of flavors, both pleasant and unpleasant when consumed. They are unique to specific plants and parts of plants, and they usually increase in abundance during stressful events. So yun po, no? So dito, ang carbohydrates are divided into 4 types. So dito may tinatawag na monosaccharides or one sugar. At anong under niya mga kapatid, makukonsider na monosaccharides ay itong glucose, fructose at galactose. At itong disaccharides or 2 sugars, itong sucrose, lactose and maltose. Yan po ay under ng disaccharides. At ito namang oligosaccharides, 3 to 10 sugars, combination of 3 to 10 sugars. Itong raffinose and statious. At itong polysaccharides, 10 sugars. About 10 sugars. Itong starch, glycogen, and cellulose. So yun po ang iba't ibang klase ng sugars or carbohydrates mga kapatid. Ngayon, sugars are at the core of primary metabolisms in plants. Importante talaga itong sugar sa pag-develop or pagtubo ng halaman mga kapatid. All green plants produce sugars through photosynthesis, a natural process that turns sunlight into energy. These include glucose and fructose.
Katulad din natin mga kapatid, no? Pag mabababa talaga yung blood sugar natin, no? Parang matamlay tayo, wala tayong lakas, no? Katulad din 'yan sa mga halaman na kung mag-fluctuate yung supply ng sugar or carbohydrates mga kapatid sa kanilang pagtubo ay talagang makikita mo na hindi healthy yung development hindi maganda ang development ng isang halaman o di kaya lagi siyang parang madali siyang nalalanta o nalalanta siya, no, para siyang malalanta. Yan po makatulad din sa tao mga kapatid, sa katawan ng tao. Pag kulang siya ng sugar, no? Pag kulang siya ng sugar mga kapatid, talagang wala siyang gana, no? Wala siyang gana, wala siyang lakas, no? Matamlay ang kanyang pangangatawan, ang kanyang pag-iisip, no? Ang kanyang function ng kanyang katawan mga kapatid ay talagang hindi maganda. Kaya yung mga trabahuso talaga ng mga tao, yung mga trabahante, yung mga mabibigat ang mga trabaho. So, meron talaga silang mataas talaga yung intake nila sa sugar. Kasi nga ay mas madaling maano yun sa kanilang katawan dahil lagi silang nagpapawis. Kaya pagkatapos ng kanilang pagpapawis ay naramdaman nila ang ano bang kapoy sa Tagalog, no? Good. Mapapagod sila mga kapatid. Kaya yung isang trabahante, pag makainom sila ng soft drinks or makakain sila ng matatamis, ay parang mababalik yung kanilang sigla mga kapatid. No, na feel niyo po ba yan mga kapatid? Pag bababa yung sugar niyo, ay talagang matamlay yung pakiramdam niyo. So yun po rin ang mangyayari sa tanim. This includes glucose and fructose, which are converted by the plant into sucrose. Sucrose, glucose, and fructose are found naturally in all plants and are the basis for all food energy. The sugars that plants produce are stored in the root, leaf, seed. Ito yung mga reservoir mga kapatid of fruit or fruit of the plant. Sugar cane and sugar beets contain higher proportion of sucrose compared to other plants and are therefore harvested to produce sugar for use at home in food products. A stalk of the sugar cane plant contains about 14% sugar and sugar beets contain about 19%. Kaya nga sa Amerika, no, sugar beets ang kanilang itinatanim mga kapatid. Dito sa Pilipinas ay mga tubo. Pero doon mga beets ang kanilang mga tinatanim mga kapatid kasi mas mataas po ang kanyang output ng sugar kaysa doon sa sugarcane. Sugarcane is grown and harvested in tropical regions while sugar beets required cooler temperature. Isa din yan sa rason kung bakit hindi sila din nagtatanim din doon ng sugarcane kasi nga hindi ito masyadong mabubuhay sa mga lugar kung saan ay cooler temperatures such as those in Alberta, Canada. And despite originating from different plants, the resulting granulated sugar extracted from either cane or beets into the exact same pure. So, ganun nga mga kapatid, sa Amerika, kadalasan talaga doon, no? Hindi naman sila I don't know kung bumibili sila ng sugar sa ibang bansa. Parang sila lang ang marami kasi ding supplier or manufacturer ng sugar doon sa pamamagitan ng pagtatanim ng sugar beets. So dito mga kapatid, makikita din natin ito. Sugar's content of fruits and vegetables per 100 grams edible portion. Itong tomatoes, sweet peas, sweet corn, carrots, itong may pagka mint color mga kapatid or mint green, ito yung glucose. Itong may pagka golden,
or may pagka anong kulay ba ito, no? Yellow, dark yellow ay fructose po 'yan. Itong dark mint mga kapatid, ito yung sucrose. So kung makikita niyo dito ang tomatoes mga kapatid or tomato, no? Kung titingnan mo, maliit lang talaga ang sucrose content niya. Pero ang glucose niya mga kapatid, no, 1.1. At ang fructose niya ay 1.4. So mas mataas-taas siya kunti ng fructose itong tomato. No, yung tomato natin, no? Ang sweet peas naman, sucrose 100% po 'yan, 412.3. Kaya wala ka makikitang ibang kulay diyan mga kapatid dahil ang content niya talaga is pure sucrose, 412.3. Ang sweet corn, kaya makikita mo may tatlong kulay ang sweet corn. Kaya kung kakainin mo ang sweet corn, talagang masarap din, no? Matamis, manamis-tamis mga kapatid, lalo na pag inumin mo yung kanyang yung anong tawag dito, yung tubig na pinaglutuan mo, no? Kasi may combination yun ng tatlong sugar. No, ano yung tatlong sugar na yon? Ang glucose is 0.8%, ang fructose naman ay 0.6 at ang sucrose 3.4. So mataas talaga siya sa sucrose mga kapatid, 3.4. Pero ang glucose niya is 0.8. At ang carrots naman, ang glucose niya is 1%, fructose 1, and sucrose is 3.6. So mataas siya mga kapatid, no? Sucrose content ang carrots. At ang peaches naman, mataas din siya sa sucrose 5.6. Samantalang ang glucose 1.1, ang fructose is 1.3. At ang oranges naman, kadalasan binibili natin na mula sa China or saan pa man galing, no? Mataas po 'yan din sa sucrose. No, 4.2 po 'yan. Ang fructose niya is 2.5, ang glucose content niya ay 2.2. At ang ano naman ang watermelon. Ang watermelon mataas po siya sa sucrose 3.6, fructose 3.3, ang glucose content niya is 1.6. Pears. No, marami ba dito sa Pilipinas na pears? Glucose 1.9, fructose 6.4, sucrose 1.8. So mataas siya sa fructose mga kapatid ang pears na may ano siya na 6.4. At ito namang canned pears, no, yung mabibili natin na nasa glucose 4.8, ang kanyang fructose is 5.1 at ang sucrose is 1.1. Bakit po siya mataas na po siya dito sa glucose niya? Kasi po, para po ma-preserve yan, ay nilagyan din po yan ng sugar. Additional sugar. Apples. How about sa apple? Glucose 2.3, fructose 7.6, and sucrose is 3.3. Ibig sabihin, ang apple po na kinakain natin at binibili natin dyan, kung saan man tayo bumibili, ang fructose niyan ay mataas po, no? Fructose 7.6. How about sa munggo or munggos? Ang munggo po, mga kapatid, glucose 0.7, fructose 2.9, mataas po siya sa sucrose 9.9. Bakit mataas po siya sa sucrose mga kapatid? Kasi bentay po siya mga kapatid. Ibig sabihin, starchy po siya. Bananas. How about sa banana? Sa mga saging na kinakain natin, no? Ang saging po ay glucose 4.2, fructose 2.7, sucrose 6.5. No, galing po ito sa pag-aaral po ito mga kapatid sa Canadian Sugar Institute. Sugar beets. No, ang sugar beets ay 100% sucrose 18. So 100% po talaga, wala siyang ibang combination ng sugar mga kapatid, no? Pure sucrose po talaga siya. Kaya sa Amerika, dahil maginaw din doon, no? Ito yung madaling tumubo doon. Ito yung source nila para makapag-produce sila ng table sugar. At ang sugar cane na marami dito sa Pilipinas,
May combination po ng tatlong klaseng sugar. Glucose 2.27, fructose 0.55, and sucrose 10.3. Kaya dahil sa Pilipinas ay bihira lang ang beets, at dito sa Pilipinas ay nagtatanim talaga ng tubo, na may mga hasyenda dito, no? Tubo ang kanilang itinatanim kasi yan po ang madaling tutubo dito sa Pilipinas, mga kapatid. Kaya ang Pilipinas din po ay nagsusupply sa kanyang sarili ng sugar, no, na mula sa sugarcane. So dito tayo, mga kapatid, no, sa nutritive sweeteners. Ang sugar po, no, ay pure sucrose po yan. High fructose corn sugar syrup, no, may ano po yan siya, may glucose na 42.4 at ang fructose niya ay 55. How about sa agave? May glucose 3.5, fructose 82, ang sucrose is 14.5. At ang honey, how about sa honey? No, yung raw honey natin, mga kapatid. Ang glucose niya is 46.5. Ang fructose niya is 50. Ang sucrose niya is 1.1. Ang galactose niya is 2.4. So may apat na klaseng sugar na mayroon ang honey, no? May apat na klaseng sugar. Glucose, fructose, sucrose, and galactose. Maple syrup, ang glucose niya is 1.1, fructose niya is 0.5, ang sucrose niya is 98.4. Ang maltodextrin or dextrose, glucose 100%, 100. Molasses, gumagamit ako ng molasses, mga kapatid, no? Kasi ano ito? Glucose 24, fructose 23, and sucrose 53. So, ano yung pinakamagandang gamitin, mga kapatid, na halaman na matamis? Itong stevia. Last na ito, mga kapatid, last slide na ito. Stevia contains compounds called steviol glycosides that are about 150 to 300 times sweeter than sugar. So, yun po ang base po sa mga pag-aaral na itong stevia, mga kapatid, na isang halaman na tinatawag na stevia, may ang nagbigay sa kanya ng tamis, no, na mataas na antas ng tamis, mga kapatid, ay yung tinatawag na steviol glycosides. Stevia contains high quantities of deterpene glycosides which cannot be broken down and absorbed by the digestive tract. Ito ang pinakamaganda sa kanya. Therefore, intake of stevia sweetener does not affect the blood glucose level. No, nakuha po ba natin, mga kapatid? Bakit po? Kasi iihi lang siya, hindi siya mananatili sa ating katawan. Kaya hindi siya nakapagbigay ng impact, no, doon sa ating blood glucose level. It contains no glucose, fructose, or sucrose, but rather a substance called stevioglycoside. Despite its extensive sweetness, stevia contains no calories. Yung pinakamaganda sa kanya, no calories siya po, mga kapatid. And is therefore a good choice when dieting and also for people with diabetes. Kaya kung may ano ka, mga kapatid, bawas-bawasan mong pag-ano ng honey, kasi minsan ang sweetener ay honey. No, alam naman natin ang ilang sugar meron ang honey, 4 na klaseng sugar. No? Talagang makapagbigay siya ng contribution na tataas yung blood glucose level natin. Pero itong stevia na isang halaman, mga kapatid, no, na available na ngayon sa iba't ibang mga platform ng mga nagbibinta nito, mga kapatid. Pero mahal lang. Maganda ito kung may ano ka, kung mataas ng sugar mo, kasi
gusto mong matamis pero hindi naman siya nakapagbigay sa ng contribution na magiging mas mataas yung sugar mo. Stevia is a low-calorie sweetener that has antioxidant and anti-diabetic properties. It's been approved by the U.S. Food and Drug Administration or FDA. Unlike artificial sweeteners in sugar, stevia can suppress your plasma glucose levels and significantly increase glucose tolerance. So yun po ang pinakamagandang epekto, no, na makukuha natin sa stevia. Kaya kung I don't know kung may tutubo ba yan dito sa Pilipinas ang stevia. Pero parang may nag-ano dito, may nagtatanim dito sa Pilipinas. Tumutubo So po yan, Doc. hanggang dito lang muna tayo mga kapatid. Kung may mga tanong po kayo. So Doc, yes. tumutubo po yan sa atin, yung stevia. Especially dito sa Luzon. Meron. Okay, next po ng ating punta tayo sa plant proteins. Dito tayo sa tanong. Sa clarification. Doc. Ano? Yes. Yung bang kan po ba yung yakon? Hindi ho nila in-study yan? Ang yakon po kapatid, kasi tuber siya, mataas siya sa starch. Mataas siya sa starch, ibig sabihin mga kapatid, no? May posibilidad na nagtataglay din siya ng iba't ibang klaseng sugar na magbibigay ng contribution na pagtataas ng ating glucose index mga kapatid. Kaya nga ang honey, tingnan mo ang honey ha, ang honey, wala yung starch. Di ba? Galing ba yan siya sa Galing ba yan siya sa mga seeds? No? Galing ba yan siya sa ganito nga na mga Hindi po, no? Pero base nga sa pag-aaral ng mula sa anong tawag dito sa Canadian Sugar Institute na ang honey ay may 4 na klaseng sugar ang honey. Ang pinakamataas dito ay fructose, no? Na may 50%. At ang glucose naman niya ay 46.5. At ang sucrose naman 1.1. Tingnan mo kapatid, no? Ang beets, no? Magkapareho lang yan siya sa yakon. Ang yes, ang beets kasi itinatanim yan at tumutubo yan, yung tuber niya, yung nasa ilalim ng lupa. Pag anuhin mo yan, mataas talaga yan, starchy talaga yan. Kaya ako maniniwala ko mga kapatid na high sugar din yan, yung yakon. Kaya malalasahan mo talaga ang tamis talaga niya. No? Kung i-convert yan, no, kung ipa-process yan, makapag-produce din yan ng table sugar. Pero kwan po, Doc, yung mga yan ba, pwede rin pang preserve din yan, yung yakon o kaya sugar beets? Alam mo kasi kapatid, ang sugar ay isang natural yan siya, preservative. Yes, natural preservative po yan. Kasi ang yakon, pag i-extract mo yan, matubig talaga yan. No? Matubig yan. Tapos yung tubig niya is matamis. Pwede mo yan i-preserve. Pwede ka nga yan makagawa ng probiotic. Pag alam mo. No? Pero kung ako yan, kung meron yan dito, maggawa ako ng probiotic na yakon. Pero kasi wala ako dito. Kasi simple lang talaga mga kapatid, pag gagawa ka ng probiotic na natural probiotic na hindi gumagamit ng hindi ka gumagamit ng milk. No? Marami yang dito sa Biskaya at saka Bagyo. So, pero wala pang probiotic na yakon. So, kung marami kayo dyan mga kapatid, paanohan nyo yan, no? Yan ang i-present ninyo dito sa anong tawag dito? May kasi may presentation kasi kayo ng inyong mga sariling mga tuklas. So, iano ko sa iyo na kung marami kang yakon, magawa ka ng produktong mag-imbento ka ng produkto na mula sa yakon yung raw material. Ang iano ko sa iyo, magawa ka ng probiotic na yakon.
para ang pag-inom nila ay hindi tag isang baso ang pag-inom. Ang iinumin lang nila ay by 15 ml or 20 ml. Kunti lang. O konti-konti. So kung konti-konti naman, hindi naman talaga yan makapagbigay ng ano talaga sa ano kasi may daily intake naman tayo sa sugar. So hindi siya makapagbigay talaga kung yun lang talaga ang source ng sugar niya. Pero kasi kakain tayo ng kanin, no? Kakain ang tao ng kanin, kahit ano-ano na lang ang kinakain na talagang yung mga starchy foods at yung mga matatamis. So diyan mo makukuha yung ano, imbis na sapat lang para sa daily intake mo sa sugar ay sobra-sobra na. Pero kung yung ganun lang ang iyong dosage at 15 to 20 ml daily na probiotic yakun, so pwede yan, no? Hindi yan makapagbigay ng contribution doon sa pagtaas ng glycemic index. As long as glucose index, as long as na bababa siya doon sa intake niya sa carbohydrates, doon sa mga ano tawag dito, sa mga kanin at sa mga tinapay. So ibig sabihin, Doc, ibig sabihin pala, kahit na prutas yan, natural sweet pala yan, Yes. ay nagpo-produce din pala yan ng Yes po. Base po sa ano, as long as matamis mga kapatid, no? As long as matamis, nagbibigay ano po yan siya ng contribution kung bakit tataas yung glucose ano mo, blood glucose level or glycemic index mo. So ibig sabihin, Doc, pala, pagka diabetic yung tao, ay moderation lang din pala ang pagtitik ng Yes, mga moderation ka din kapatid Oo. sa maliban lang kung alam mo, tinitimbang mo ang kinakain mo para alam mo ang daily intake mo sa sugar. Nakakuan talaga, Pero nakalibin lang dahil talaga. minsan kasi sa kaalaman, minsan salat sa kaalaman patungkol sa mga sa sugars, sa sugar. So ngayon, dahil hindi sila kumain ng ganito ganyan pero doon sila bumanat sa tinatawag na mga prutas, ay yun din ang sasabihin ng doktor, hinay-hinay lang kasi makapagbigay din yan ng contribution na tataas ang kanilang blood sugar. So may tanong pa ba mga kapatid? Okay, Doc, salamat. Okay po, maraming salamat. Kung wala nang tanong mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po mga kapatid at kita-kita po tayo sa susunod na meeting natin next Monday. Thank you, Doc. Thank you po, Doc Aris. At sana'y Thank you po. may nakukuha kayong mga additional information mga kapatid. Dami Yes po, Doc. Sir Nards? Right po, Doc. Salamat sa information. Sir Nards, bigay ko na po sa iyo, Sir Nards.